Marahil marami na sa inyo ang nakabasa ng aklat ni John Bunyan, yung Pilgrim's Progress. Naisulat niya yan noong 17th century habang siya ay nakakulong doon sa Inglaterra. Sa kadahilanang siya ay hindi sumunod sa Church of England na magdao siya ng worship service ayon sa itinakda ng Church of England. Siya ay nagkaroon ng worship service sa kanyang church na hindi aprobado ng Church of England dahil doon siya ay nakulong. Pero doon sa hulungan ay naisulat niya itong aklat na Pilgrim's Progress. Ito'y isang resulta ng kanyang tinatawag na panaginip tungkol sa paglalakbay ni Kristiyano mula sa City of Destruction patungo sa Celestial City. At ipinakita dito ni John Bunyan ang journey nitong taong si Kristiyano na dahil sa bigat ng kasalanan kanyang dinadala, nagsimula siyang maglakbay patungo sa Celestial City at yung mabigat na dala-dala niya ay nakalagyon sa cross ng Kalbaryo. Pero siya ay dumaan sa maraming lugar. Nandoon si Apollyon, hindi pa, si Apollyon. Nandoon yung Giant Despair. At maraming bagay na nagpahirap sa kanyang journey patungo sa Celestial City. At doon po, ipinakikita sa atin na si Kristiyano sa Pilgrim's Progress, hindi nawala ang kanyang tuon sa kanyang tutunguhan sa Celestial City. Sa lahat ng pinagdaanan niya na mga pakikipagbaka sa buhay ng Kristiyano, nakarating siya sa kahuli-hulihan sa Celestial City. Sa Bagong Tipan po makikita natin, hinango yan ni John Bunyan sapagkat ganyan inilalarawan ng Biblia sa Lumang Tipan ang paglalakbay ng isang mananampalataya dito sa tinatawag na kasalukuyang masamang panahon, the present evil age. Tayo, mga mananampalataya, ay naklalakbay lamang sa mundong bumagsak sa kasalanan na ito patungo sa Celestial City, patungo sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo magpakailan paman. Sinabi nga ni Pablo sa Philippians 3:20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Tayo'y hindi taga rito. Hindi dito ang ating pagiging mamamayan, ang ating citizenship. Ang ating citizenship ay nasa langit kung saan nandoon si Kristo na hinihintay nating bumalik upang tayo'y sunduin. Makapiling niya magpakailan paman. Ngayon, nag-aaral tayo ng serye dito sa aklat ni Pablo kay Tito sa Bagong Tipan. At kung maaalala nyo sa mga nakaraan nating pag-aaral, ang titulo ng ating serye doon sa chapter 2, 11 hanggang 15 ay ang paaralan ng biyaya, the School of Grace. At nakita natin dito, una sa lahat, nagpakita ang biyayang ito sa ating Panginoong Jesucristo para sa kaligtasan. Pangalawa, nakita natin na ang biyayang ito na nagpakita sa pagparito ng Panginoong Jesucristo ay siya ring biyaya na magtuturo, magsasanay sa atin na lumakad sa gitna ng kasalukuyang masamang panahon na ito. Ang biyaya ng Diyos na naihayag, ang siyang magbibigay sa atin ng lakas, ng kakayanan, mapagtagumpayan lahat ng paghihikayat, lahat ng panunuyo ng sanlibutan upang hindi tayo makarating sa ating tutunguhin. Ngayon po, sa umagang ito, ang ating pong titignan ay ang biyaya ng Diyos patungkol doon sa pagkakahayag ng tinatawag na pinagpalang biyaya, pag-asa na kay Kristo sa kanyang muling pagbabalik. Kanya binigyan ko ng diin sa pag-aaral natin noong nakaraang linggo na ang biyaya ng Diyos na nagpakita, na nagsasanay sa atin na mamuhay sa kabanalan sa gitna
ng makasalanang sanlibutan ito ay hindi nito iniaalis ang nananatiling kasalanan. Hindi nito iniaalis ang ating pagkiling sa paggawa ng anumang kasalanan o kasamaan. Hindi nito inaalis ang ungodliness sa ating mga puso. Pero nakita natin, binigyan ko ng diin, ang gawa ng biyaya ng Diyos ay upang bigyan tayo ng lakas at kakayanan mapagtagumpayan ang kasalanang nananatili, ang ungodliness na ating kinikilingan, ang kasamaan na kung saan ay kung wala ang biyaya, babagsak tayo ng tuluyan sa kasamaan. Doon natin nakikita ang pagkilos, ang paggawa ng biyaya sa ating buhay. Kanya, sa umagang ito, makikita natin, maliwanag dito sa mga talata natin, na ang buhay Kristiyano ay hindi walk in the park. Hindi siya madali. Hindi siya parang, Kristiyano na ako ngayon, masaya yung buhay ko, wala na akong problema, payapa na ang buhay ko. Hindi po. Nakikita natin dahil nandito pa tayo sa kasalukuyang panahon na napakasama, tayo po ay aharap sa samot-saring mga pagsubok. Aharap tayo sa mga tukso ng mundo. Aharap tayo sa mga bagay na maghihikayat sa atin upang tumigil sa paglalakbay patungo sa Celestial City. Dito makikita natin ang gustong ni Pablo sa kanyang mambabasa. Gusto niya silang palakasin ang kanilang loob na sa gitna ng kanilang kahirapan, pakikipagbaka sa kasalukuyang masamang mundo. Nais ni Apostol Pablo, mga kapatid, i-focus ninyo ang inyong mga mata sa darating na panahon. Ang kasalukuyang panahon ay masama, pero may darating na panahon. Nandoon ang inyong pinagpalang pag-asa kapag si Jesus ay muling nagpakita. Ang dakilang Diyos at manliligtas ay muling magpapakita. Kaya yun yung gusto niyang ipakita sa atin dito. Mga kapatid, dinidirekta ni Apostol Pablo sa mga mambabasa. Kasama tayo diyan na tumingid tayo sa tinatawag na blessed hope, pinagpalang pag-asa sa muling pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at manliligtas na ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, wala nang higit na kaligayahan sa isang Kristiyano kundi malaman niya na sa gitna at sa harap ng kasalukuyang masamang panahon, meron siyang pinagpalang pangako na kanyang makakamtan sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Ang kaligayahan natin, mga kapatid, wala sa mundong ito. Ang kaligayahan natin ay hindi matatagpuan sa anumang bagay sa mundong ito. Pinapaalala dito ni Apostol Pablo, ang kaligayahan ng isang mananampalataya ay doon. What matters most ay ang ating tutunguhang walang hanggan, kapiling ni Jesus na ating Panginoon na Diyos at tagapagligtas. Tayo'y manlalakbay lamang sa kasalukuyang masamang panahon at tayo ay itinutuon sa tunay na kaligayahan nating lahat na wala dito, kundi doon sa kalwalhatian, mga kapatid. Yung ating pinagpalang pag-asa, wala sa mundong ito. Hindi natin matatagpuan sa mundong ito kung hindi sa ating hinaharap na kalwalhatian sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, simple ang mensahe natin sa umagang ito. Ang mundong ito, hindi po ito ang ating tahanan. Tayo'y manlalakbay lang sa kasalukuyang masamang mundong ito. Si Jesus ay muling babalik sa kanyang kalwalhatian. Makikita natin siya ng mukhaan. At tayo ay makakapiling niya magpakailanman.
Ito ang gustong mensaheng dalin sa atin sa ating pag-aaral. Yung ating tutunguhan, walang hanggang kaluwalhatian sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Muli natin basahin ang ating talata, ano? Titus chapter 2, verses 11-13, pero yung pong talata natin ay nasa verse 13 na po tayo ngayon. Natapos na yung ating verse 11, natapos na yung ating verse 12, nasa verse 13 na po tayo ngayon. Basahin ko mula verse 11. Sa wikang Tagalog, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at ang mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Maramang sa pagkabasa ko pa lang noon, ang puso ninyo ay lumulukso na sa ganda ng ating talata sa umagang ito. Manalangin muna tayo. Ama naming Diyos, kami po ay muling naninikluhod sa trono ng iyong biyaya, nagsusumamo na ang banal na Espiritu ay kumilos sa amin upang maunawaan namin ang napakaganda at napakadakilang mga talatang ito na kung saan narito ang tunay na kaligayahan ng isang tunay na Kristiyano. Kaya kami po'y lumalapit at humihingi ng tulong sa iyo sa aming pag-aaral ngayon. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Simple lang ang gagawin natin sa umagang ito. Gusto ko una, tignan natin yung tinatawag na pinagpalang pag-asa ng isang Kristiyano. The blessed hope. Pagkatapos tignan natin yung tinutuon, pinagtutuunan nitoong pinagpalang pag-asa ng mga Kristiyano. Alam niyo, una sa lahat, yung pinagpalang pag-asa. Yung ginamit pong salita dito, blessed, makarion yun sa Griego, at ang kahulugan po niyan masaya. O kaya, nandyan ang pabor ng Diyos, kaya siya ay pinagpala. Yan ang ginamit doon sa Mateo 5, sa Beatitudes. Kung pubuksan natin sa Mateo 5, sa mga Beatitudes, makikita kagad natin dito, mula versikulo 3. Mapalad, blessed. Paulit-ulit po yun. Mapalad, verse 4, verse 5, mapapalad, 6, mapapalad, 7, mapapalad, 8, mapapalad, 9, mapapalad, 10, mapapalad, 11, mapapalad. Yan ang masayang niluloob ng mga mananampalataya, ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo, dahil sa pabor ng Diyos na kanilang tinatanggap kay Kristo Jesus, mapapalad. Pero idinugtong dito, mapapalad na pag-asa. Yun yung makikita natin. Yung pag-asa, ano ba yung pag-asa? Yan ay ang inaasahang magaganap. Inaasahan natin na magaganap. Halimbawa, kung bubuksan natin doon sa Hebreo 11:1, ang sinabi doon po sa Hebreo 11:1, ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan. Faith is the assurance of the thing hoped for. Yung mga inaasahan natin, makikita natin ang mga paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Yung pag-asa natin sa mga bagay na hindi natin nakikita, na sa pamamagitan ng pananampalataya ay meron tayong kasiguraduhan sa mga inaasahan natin. Now, makikita niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, sa bagong tipan, ang pag-asa, hindi lang ito tulad ng ginagawa natin pag sinasabi natin, may pag-asa akong bukas hindi uulan. Parang umaasa lang, wishful thinking, na hindi uulan bukas kasi may mahalaga akong gagawin. Ganon ang paggamit natin ng salitang hope o hopefully
matanggap ako sa trabahong ito. Umaasa ka na matatanggap ka. Nandun yung confidence mo na matatanggap, pero walang assurance. Yun ang gamit natin ng salitang hope. Pero sa Biblia po, iba po, pag ginamit yung salitang pag-asa, ang pag-asa ay may kasiguraduhan sa Biblia dahil ito'y pag-asa mula sa salita at mga pangako ng Diyos na hindi mabibigo, na hindi magbabago, magpakailan paman. Kaya yung pag-asa ng Kristiyano, hindi ito wishful thinking. Meron siyang kasiguraduhan na ito'y mangyayari sa kanya. Yun yung makikita natin dito. Ang puntos niyan, yun yung masayang pag-angkin, pagtanggap ng mga siguradong pabor ng Diyos. Masayang paghihintay sa siguradong pabor ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ganyan ang pag-asa. Kaya tinawag siyang blessed hope. Pinagpalang pag-asa. Masaya dahil may kasiguraduhan ka sa inaasahan mo na sa ating Panginoong Hesus. Meron kang joyful assurance na ang Diyos ibibigay niya, i-extend niya ang kanyang pagpapala sa atin kay Kristo Jesus. Kaya siya blessed assurance. Kinakanta natin, di ba? Blessed assurance, Jesus is mine. Ganyan po ang blessed hope natin. Meron tayong kasiguraduhan dahil sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, yun yung ating pinagpalang pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, tignan natin, ano ba ang tinutukoy nitong pinagpalang pag-asa ng mga mananampalataya? Ang sinabi sa atin, napakaganda. Ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. The appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Ano yung kanyang tinutukoy? The appearing, yung pagpapakita. Ito yung pangalawang gamit sa talata natin noong salitang epiphany, pagpapakita. Nang ibig sabihin, to become visible sa mata. Katulad ng hindi mapapigilang pagsikat ng araw sa umaga na kanyang tatabunan ng kadiliman, tatakpan ng kadiliman. Ganyang kaliwanag ang pagsikat na makikita natin sa ating mga mata. Ito yung goal ng Epiphany. Makikita natin ng ating mga mata. Yun ang binibigyan pong diin diyan. Yung unang pagpapakita o yung Epiphany ng biyaya ng Diyos ay nakita natin sa isang persona at sa kanyang ginawa. Yung biyaya ng Diyos ay nagpakita kay Kristo na ating Panginoon at sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, kapanganakan, kamatayan at muling pagkabuhay. Yun yung first epiphany of God's grace. Nagpakita ito sa isang persona, ang ating Panginoong Hesus at sa kanyang ginawa. Yun yung makikita natin. Ito nga yung pinag-uaralan natin sa verse 13, ang pangalawang epiphany, pangalawang pagpapakita. At ito pa rin ay pagpapakita ng biyaya ng Diyos. Ngunit ngayon, pagpapakita ng biyaya ng Diyos, hindi na doon sa unang pagparito ng Panginoong Hesus, kung hindi pagpapakita ng biyaya ng Diyos sa pangalawang pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, biyaya pa rin. Pag inisip mo na sa pagbabalik ng Panginoong Hesus upang igawad sa akin ang lahat ng espiritual na pagpapala na dala ng kanyang muling pagbabalik, wala pa rin kinalaman sa akin ito, sa aking magagawa. Biyaya pa din. We don't deserve anything. Hindi natin dinideserve to be with the Lord
in glory forever. Dapat tayo sa impyerno itapon. Malayo sa Kanya. But because of God's grace, Jesus will return, will reappear, so that we who are undeserving will be with Him in glory forevermore. Yun yung makikita natin dito sa pangalawang pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. The second epiphany, the second reappearance of the Lord Jesus Christ. Kaya siya blessed hope. Kaya siya pinagpalang pag-asa. Kasi naghihintay tayo. Hindi sa pangyayari per se. Hindi sa muling pagbabalik. Kung sino ang muling babalik. Naiintindihan niyo ba ang sinasabi ni Pablo dito? Hindi tayo preoccupied sa panahon ng muling pagbabalik. Kung hindi kung sino ang babalik na ating makikita ng mukhaan. At ito ay isang persona uli na sa kanyang gawa, babalik siya upang kunin lahat tayo at makapiling niya magpakailan paman. So yung makikita natin ditong pinagpalang pag-asa natin ay nakatuon sa isang persona sa ating Panginoong Hesukristo. Siya yung inihintay natin. Right? Marami kasi, pinipredict nila kailan babalik si Kristo. Meron silang kalendaryo. Minsan nabibigo, marami ng prediction. Babalik na si Jesus, babalik na si Jesus. Hindi po yun ang concern dito ni Pablo. Ang concern niya, isipin ninyo kung sino ang babalik na kung ikaw ay Kristiyano, makikita ng iyong mga mata si Jesus na muling babalik. So if Christ was seen in His first epiphany, in His incarnation, He will also be seen in His second epiphany. Makikita muli siya natin ng mga mata. Alam ninyo, ang biyaya ng Diyos, malulubos ito sa mananampalataya sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo kagaya ng aking nabanggit. Ang biyaya ng Diyos, nakita natin, hindi lang tayo sinasanay mamuhay ng may kabanalan sa kasalukuyang masamang panahon, kung hindi sinasanay din tayo niyan, na habang nandito tayo sa masamang panahong kasalukuyan, na tumingin doon sa panahong darating, na ating tutunguhan bilang mga mananampalataya. Ibig sabihin, grace in the inauguration, in the first coming, grace in the consummation, in the second coming, biyaya pa din. Ang ganda, di ba? Biyaya mula umpisa, biyaya hanggang huli. Ang biyaya ay nagpakita sa isang persona sa ating Panginoong Hesus. Ang biyaya ay muling magpapakita sa isang persona sa muling pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ni William Hendrickson, we live in the Christian life by the power of God's grace and by the power of God's grace. We are waiting for the blessed hope, the reappearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. So napakaganda ng sinabi ni William Hendrickson. Ang buhay ng Kristiyano ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng biyaya ng Panginoong Diyos. Naghihintay tayo sa pinagpalang pag-asa natin sa muling pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at manliligtas ang ating Panginoong Hesukristo. Si Pedro, sinabi din niya yan. Kung may Biblia kayo, no? 1 Peter 1:13, buksan ninyo yan. Kung cellphone man ang hawak nyo o yung inyong hard copy ng Bible nyo, mas gusto ko ang Biblia ang hawak. Hindi yung cellphone. Conservative ako 1 Peter 1:13, anong sinabi doon ni Pedro? Kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. Nasupilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating.
Ano ang tingin ni Pablo sa biyayang darating? Kapag inihayag na si Jesucristo. Para kay Pedro, tumitingin siya sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo na pagpapakita rin ng biyaya ng Diyos sa atin. Hindi iba ang eschatology ni Pablo kay Pedro. Parehong alam nila na ang pagbabalik ni Jesus ay ang paghahayag din ng biyaya. Napakaganda, hindi ba? Yun yung makikita natin. Ang biyaya ng Diyos, ang ating hinaharap na kalwalatian na hindi natin dinideserve dahil tayo'y hindi karapat-dapat dito. Ngunit, mga kapatid, anong dapat epekto sa puso natin ito? This should humble us and bow our knees before this great God and Savior, the Lord Jesus Christ. Because one day, He will reappear to take you with Him in glory. You undeserving, worthless, hell-deserving sinner, yet He will take you with Him in glory forevermore. Alam niyo sa Biblia, no? When the followers of Jesus speak of the blessed hope in the New Testament, they look forward to seeing Jesus. Makikita natin ang mga disipulo, mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, pagka iniisip nila yung kanilang pinagpagalang pag-asa, tumitingin sila doon sa makikita nila uli si Jesus. Napakaliwanag niyan eh. Halimbawa, anong sinabi doon sa Acts 1:8-11, na yun ay doon, hango yan doon sa Lucas 24. Sinabi po doon, kung may Biblia kayo, Acts 1:8-11, sinasabi doon na si Jesus mismo ay personal na darating para magpakita. Sinabi doon, ngunit tatanggap kayo, ito yung pangako ng Panginoon, pag umalis na siya, pinangangako niya ang banal na Espiritu. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas. Ito po yung ascension, dinala siya sa itaas. At siya'y ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit, abang umaakyat, nakikita nilang umaakyat ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Diyos at manliligtas. May dalawang lalaki, dalawang anghel, ang tumayo sa tabi nila na may puting damit na nagsasabi, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Hindi ba ang Panginoong Jesus ay muling babalik? Sinabi niya sa kanya mga alagad kung papaanong nakita niya si Jesus na umakyat sa langit sa kanyang kaluwalhatian. Sabi ng dalawang anghel na ito, babalik siya, makikita niyo muli siya sa kanyang kaluwalhatian. Si Jesus, personal siyang muling babalik. Yun ang inaasahan ng mga alagad ng Panginoong Yesus. Makikita nila muli ang ating Panginoong Yesus. Tayo rin ay gayon. Hindi natin nakita ng ating mga mata ang Panginoong Yesus sa pananampalataya na mamatsyag natin ang kanyang kaluwalhatian. Ngunit kapareho ang ating inaasahan na si Jesus mismo ang personal na babalik upang magpakita sa atin. Tingnan nyo, pangalawa, sila, pagka pinag-iisipan nila ang muling pagbabalik ng Panginoon, iniisip nila, babalik siya upang tanggapin sila ng Panginoon sa kanyang sarili at upang makapiling sila magpakailanman. Tingnan ninyo ang kanilang inaasahang ito kung bakit pinagpalang pag-asa. Halimbawa, alam ninyo marahil ang Juan Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 3.
Hindi ba ito na yung oras na si Jesus ay dadako na sa cross upang siya ay magbigay, maghandog ng kanyang sarili doon. The hour has come. At dahil doon, talagang yung mga alagad niya nababalisa dahil sinasabi niya, iiwan ko na kayo. Pero anong sinabi niya? Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Nakikita niyo yung juxtaposition nito. Manampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Ibig sabihin, si Jesus ay Diyos mismo. Kung mananampalataya tayo sa Diyos, manampalataya din tayo kay Jesus. Dapagkat siya ay Diyos din naman na makikita natin ang pangalawang persona ng Trinidad. Sinabi, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Wag nating isipin, maraming mansyon na kagaya ng naiisip nating mga physical na mansyon doon sa malalaking halimbawa yung mga malalaki sa Forbes Park. Ang daming mansyon, ang gaganda, di ba? Inisip, ang langit siguro ba, dami kong mansyon. Hindi po ganun ang ibig sabihin dito. Walang lugar na magkukulang para sa bawat mananampalataya. Sapat ang lugar para sa akin, para sa iyo, doon sa langit. There is enough mansion, space in heaven for every true believer of the Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. Siyempre, tinutukoy niya doon na siya ay mamamatay sa cross, muling mabubuhay, at babalik sa kanyang luklukan sa langit. At kung ako'y pupunta roon at mahihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Yun ang inaasahan ng mga alagad ng ating Panginoon. Ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Hindi ba lumulukso ang puso mo sa pangakong iyan? Tatanggapin tayo ni Jesus at makakapiling natin siya doon magpakailanman. Ang langit ay walang kwenta kung wala si Jesus. Makabuluhan at maganda ang langit dahil nandun si Jesus. Doon tayo tutungo. Makakapiling natin siya magpakailanman. Pangatlo, makikita natin, ang mga alagad ng Panginoong Yesus, umaasa rin sila sa pagpapalang pag-asang ito na sila ay magiging kagaya niya sa muling pagpapakita ng Panginoong Yesus. Ano sinabi ni Apostol Juan sa unang 1:3, 1 at 2? Sinabi po doon, unang 1:3, 1 hanggang 2, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga, sinigurado niya ang katotohanan ng adoption. Dahil dito, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikilala nito. Verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, magpapakita, babalik, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. Makikita natin bilang siya. At magiging katulad tayo niya. Hindi Diyos, kung hindi sa kabanalan. Makikita natin ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid ko sa Panginoong Jesucristo, kung ang mga alagad na ito, itinuring nilang pinagpalang pag-asa na muli nilang makikita si Jesus ng kanilang mga mata, na makikita nila siya as He is. Tatanggapin sila ni Jesus at makakapiling sila magpakailanman at magiging kagaya nila si Jesus sa kaluwalhatian. Hindi ba, blessed hope, natin din yan ngayon mga kapatid?
Is this not your blessed hope as well? Hindi ba itong pinagpalang pag-asa mo rin ngayon? Hindi ka ba nananabik na makita din siya ng mukhaan? Mga kapatid, yet gusto ko pang susugan ang ating mga talata sa bagay na ito. Sino nga ba ang ating makikita? Sino nga ba ang magpapakita sa atin? Bakit nga ba isang pinagpalang pag-asa ang magpapakita sa atin? Sapagkat ang magpapakita sa atin ay walang iba kung hindi ang maluwalhating dakilang Diyos at ating tagapagligtas. Ang maluwalhating anak ng Diyos ang ating makikita natin. Alam niyo, nung unang pagparito ng ating Panginoong Hesus, di ba, sa incarnation, when Jesus first came, they saw His glory. Kaya nga, sinabi sa John 14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kalwalhatian. Kalwalhatian gaya ng tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan, veiled in flesh, yet they saw the glory of the Son of God. Face to face, they saw Him. They beheld His glory. But when He will come again, magre-reappear siya, magpapakita ulit sa atin, we shall see His perfect beauty and majesty. Binasa natin kanina sa 1 Thessalonians 4:16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Yun yung order ng resurrection. Basahin natin ang Revelations 1:7-8. Tignan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap, at makikita siya ng bawat mata, at ang mga umulos sa Kanya. At ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa Kanya. Gayon nga, amen. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na siya ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Babalik siya sa Kanyang kalwalhatian. Kaya sinabi doon sa Ebanghelyo ayon kay Mateo 24:30, pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao, ang ating Panginoong Hesus sa langit, at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit, na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. The beauty, the majesty of the Lord Jesus Christ will be revealed, will be seen by every eye. At tayong higit na mga mananampalataya, makikita natin ang maluwalhating Panginoong Jesucristo. Ngunit gusto kong pansinin din ninyo, sapagkat sinabi dito, ang magpapakita ay ang maluwalhating dakilang Diyos at tagapagligtas mismo. Ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang bigat nito nung binubulay ko Kasi ito yung katibayan ng pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo na siya ring ating manliligtas. Yung divine identity niya as great God and Savior. Di ba nakita natin sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Itong parehong anak ng Diyos na ito ay muling magpapakita sa kapuspusan ng kanyang kalwalhatian bilang tunay na Diyos at tunay na tao, the great God and Savior. Para sa mga mananampalataya, talagang laking pagpapalang pag-asa na ito na si Jesus na ating inihintay
ay makikita natin ang kanyang puspos na kalwalatian bilang dakilang Diyos at ating tagapagligtas. Siya yung makikita natin, ang dakilang Diyos at ating maliligtas. No less than the great God and Savior, Jesus Christ. He's who we are going to behold when He reappear. Ba, hindi ito basta-bastang isang persona na magpapakita. He is no less than the great God and Savior. He is your great God and He is your Savior. And you are going to behold Him again when He reappears. Sinabi nga sa Revelations, Kapahayagan 21:4, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. Sino yun? Si Kristo. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila at papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na sila magkakaroon ng kamatayan. Hindi nila na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Napakaganda, hindi ba? Ngayon, sa kasalukuyang masamang panahon na namumuhay tayo, ang hirap, hindi ba? Lahat ng sakit, lahat ng pagsubok, lahat ng paghihirap ay maaaring maranasan natin bilang mga mananampalataya. Nandun ang pagluha, nandun ang kamatayan, nandun ang kabiguan. Wala na lahat yan. Pag muling nagpakita ang Panginoong Jesucristo. Ang hirap i-imagine anong uring buhay meron tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Shouldn't we love His appearing, my brethren? Don't you love His appearing? Hindi mo ba pinananamigan ang kanyang muling pagbabalik? Sinabi nga ni Apostol Pablo sa pangalawang Timoteo 4:8. Sorry, narinig. Sinabi doon, kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran. Yun yung confidence ni Pablo, yung pananampalataya niya. No? Kasi malapit na siyang mamatay. O kaya bitayin. Na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad, nagmamahal, umiibig sa kanyang muling pagpapakita. Sabi ni Pablo, nananabik ako sa muling pagpapakita ni Jesus. Pero hindi lang ako eh. Lahat ng tunay na mananampalataya, nananabik din sa muling pagpapakita ng Panginoong Jesus. Kaya sa talata natin sa versikulo 13, yung ginamit na salitang habang hinihintay natin. Alam niyo po, yung salitang ginamit doon ay may kahulugan na eagerness, expectation, in waiting, pananabik dito sa pinagpalang pag-asa ng muling pagpapakita ng Panginoong Jesus. Kaya nga, nananabik ka ba? Kasi sinabi doon, dapat tayong nananabik sa muling pagpapakita ng Panginoon. Mamaya may Lord's Supper tayo, mga kapatid. Huwag niyong i-miss yun. Sapagkat doon sa Lord's Supper ay ating dinideklara ang blessed hope natin. Di ba niyo napapansin yun? Every Lord's Supper, sinasabi natin doon, as often as you eat of the bread and drink of the cup, you do proclaim the Lord's death. Yun yung una niyang pagparito at namatay siya sa cross.
until He comes again. Kasi yun ang blessed hope natin eh. Babalik siyang muli. Kaya dinideklara natin yan sa Lord's Supper. Kaya kapatid ko, ano man ang kinakaharap mo ngayon, whatever you are going through now, ano mang struggles na iyong hinaharap sa kasalukuyang masamang panahon na ito, let me just remind you, you have a blessed hope. Meron kang pinagpalang pag-asa na ang dakilang Diyos, ang maluwalhating dakilang Diyos at tagapagligtas ay muling magpapakita. Makikita mo si Jesus. Kaya nga yung inawit natin kanina sa 241, bagamat hindi yan ang huling awit natin, muli kong babasahin ng kaunti yun, ano? Kaya habang inaawit natin yun, siguro sinabi doon sa koro, makikita kong mukhaan, makikita kong tunay ang kanyang kalwalatian doon sa kabilang buhay. Pero sa pagbabalik niya, makikita na natin ang mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Sana may pananabik tayo sa muling pagpapakita ng Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan, hayaan mo magtapos ako ngayon muli sa apela ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Nandito ang bawat mananampalataya merong pinagpalang pag-asa sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Malulubos ang kaligtasan, makakapiling nila si Jesus magpakailanman sa kalwalatian. Ngunit papaano kung hindi ka mananampalataya ngayon? What if you are not a believer today? You do not have this blessed hope. Wala ka nitong pinagpalang pag-asa na ito. Kaibigan ko, wala sa iyo ito. Hindi mo pwedeng angkinin ito kung hindi si Jesus ang iyong Panginoon ngayon at ang iyong tagapagligtas. Ang meron ka ay ang parusa ng Diyos na naghihintay sa lahat ng tumatanggi kay Jesus. Kaya ngayon, kaibigan ko, ang panawagan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, possess this blessed hope by coming to Him and surrendering yourself as your own Lord and as your own Savior. Unless you do that, you do not have this blessed hope. Let's pray. Our Father, we thank you. Nagpapasalamat kami ngayon sa iyo sa aming pinag-aralang talata na nakakapanglumo, nakakapagpababa sa amin. Sapagkat, sino ba naman kami para bigyan mo nitong ganitong biyaya na sa iyong muling pagpapakita ay dadalhin mo kami sa iyong piling magpakailanman. Kami na di karapat dapat, Panginoon. Pero ito ang aming pinagpalang pag-asa na meron kaming kasiguraduhan na magiging amin ito at amin ito ngayon dahil ito ang katotohanan na hinihintay namin. Bigyan mo pananabik ang puso namin, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik. Kung tila baga nasasanay na kami na sa aming buhay, sa kasalukuyang masamang mundong ito, na parang hindi na namin iniisip na manlalakbay lang kami sa mundong ito. O ipaalala mo sa amin, kami hindi taga rito. Ang aming tunay na tahanan ay sa langit. Sa piling mo, magpakailanman. Kung meron kaming mga kaibigan, wala pa kay Kristo. Wala sila nitong blessed hope, nitong pinagpalang pag-asa. Ngayon, naninikluhod kami sa iyong trono ng biyaya. Kumilos ka sa kanilang puso upang si Jesus ay kanilang makita ng buong liwanag bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas upang maangkin din nila itong blessed hope na ito na si Jesus ay muling babalik upang kami kunin at makasama niya at maging katulad niya sa kalwalatian magpakailan pa man. Ito pong lahat ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.